Yung binabanggit nyo, balikan ko lang, yung tungkol dun sa na-tweet din, na-explain nyo kanina, gusto ko lang po mas maintindihan. Yung nasa Article 11, Section 3, Paragraph 4, na-tweet po ito or na-post ni Senator Tito Soto. Ang sinasabi sa konstitusyon, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So kung may ganitong Supreme Court decision, pwedeng maging president po ito ng mga susunod na impeachment complaints. Kunwari, nagbotohan yung mga nasa Kongreso, pwedeng gamitin ng kabilang panig na maghahain sila sa Supreme Court, 'di ba? Para ibalik na nagkaroon na ng Supreme Court decision na ganito. Paano yun? Di ba susundin natin doon? Supreme Court decision yung Alam mo, nasa alam mo, konstitusyon. alam mo DJ Chacha, iyan rin ang mga katanungan ng ilang mga eksperto. Sapagkat unang-una, kung napakaklaro ang ating konstitusyon na ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na makapag-i-impeach ay ang Kongreso, doon nagtatapos yan. At kasama sa mga tungkulin na yon ay ang gumawa sila ng sarili nilang mga alituntunin para maiusad yung obligasyon nilang iyon to be the sole power to impeach. Kaya lang kung makikita mo ang desisyon ngayon, meron ng ilang mga alituntunin na ginawa ang Korte Suprema para sa kanila. So, ibig sabihin, slippery slope ba ito? Nagkaroon ba tayo ng intrusion into the prerogative of the Senate na napakaklaro naman na bilang sole power to impeach, sila rin ang mga sole power to promulgate rules. Kaya lang, ito na ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi nga natin, kailangan nating obserbahin, Opo. ito ang ating susundin hanggat ito ay hindi na-abandon. Opo. So, pero hindi masama na ginagawa natin ito. Kinikriticize ito sapagkat tama lang ito para kung makita ng Korte Suprema ay nag-iisip ang mga tao. Baka naman titingnan nila a second look. Opo. Kasi ang mga nag-o-opinion rin mga dating mga mahistrado Opo. Hindi. Opo.